in the towers. The size of conductor is 0.9 cubic centimeter. Density of conductor material is 8.9 gram per... Ay, mali pala ako. Sorry. The size of conductor is 0.9 square centimeter. Density of conductor material is 8.9 grams per cubic centimeter. And suspension length of the string is 2 meters. Okay, kunin muna natin yung weight. So, 8.9 times 0.9. 8.9 times 0.9. 8.01. Okay, then convert nyo sa kilogram per meter. Okay, so meron tayong given na weight, may given tayo na tension. Pwede natin makuha yung sag. So weight, yung span. Then tension. Meters. So yan yung sag natin. Kailangan mo clearance. So paano natin kukunin yung clearance? Overall height ng tower natin is 17. So 17 minus 2 minus 1.
Ayan na yung sagot. May tanong. Clear ba? Okay, ulitin natin ha. Sabi daw 300 meters yung distance ng dalawa. Sabi 70 meters yung total height. Kaso may 2 meters ka na ilagyan mo ng suspension string. Di ba pag tinignan nyo yung poste, meron kayo makikita doon parang string insulator bago mo ikabit yung kable. Kaya may 2 meters ka. Okay. Okay, number 4. Pabasa. Number 4. An overhead transmission line at the river crossing supported from 2 tower at height of 40 meters and 90 meters above water level. The horizontal distance between the towers being 100 meters. If the maximum allowable tension is 2,000 kilograms, find the clearance between the conductor and water at the point midway between the towers. The weight of the conductor is 1 kilogram per meter. Okay, pag unequal support, ito yung gagawin natin. So, kailangan nyo muna makuha yung H. So, ano yung H natin? Yung difference nila. Okay, so pwede natin substitute na. So, yan yung L natin, 400. So, ilan yung X1 saka X2? Ang X1. Ilan?
450 o 150. Minus to. Hindi lang sir, negative. Ay, negative 50. Negative 50. Opo. Tapos 450 po yung sa loob. Ba't lagi 400 divided by 2? Yung next na 150 sir. 450. 150. Sa baba. Okay. Okay na to. Oh, ilan to? Tama? Opo sir. Okay, so pag chinek natin, clearance is equal to 40 minus 0.625 is equal to 90 minus 50.625. Kahit anong mangyari, dapat equal yung clearance mo. Kaya negative yan. Ibig sabihin, yung kable mo, pababa siya dito after 50 meters pa. Dito mo makukuha yung minimum clearance niya. If gagamitin mo yung tower 1. Pero kung gagamitin mo yung tower 2, syempre, 450 yun. Dito naman yun. Afterwards, so 50 meters. So kaya meron kang ganito. Okay, so ito yung minimum. Pero may kasunod na tanong. Midway. Ibig sabihin sa gitna, 200 meters. So, ito yung gagamitin natin. One times 200 squared over 2 times 2,000. So, ilan to? 10 meters. Okay. Hindi nyo pwedeng gamitin yung 40. Bakit hindi pwedeng gamitin yung 40? Ito yung minimum eh. So, 40 minus 10, ilan yun? 30. So, mas mababa doon sa minimum, kaya hindi pwede yun. So, ang gagamitin nyo lang would be yung 90. So, ang mid clearance natin would be 90 minus 80 meters. So, yung clearance natin sa gitna. Okay. So, ganyan yung pag-check nyo. Okay. May tanong, number 4. Wala naman. Straightforward yung formula natin. May tanong? Yung C, palagi mong ginagawa is yung tower height minus yung SAT. Nagkataon dito sa number 4, wala siyang sinabing suspension string. Hindi kagaya nung number 3. Sa number 3 kasi, ang consideration natin is tower height. Ito yung tower height. Tapos suspension string. Saka yung SAT. Eh, wala naman sinabi dito. Kumbaga ni-neglect natin. Kaya, wala yung gitna. Pero kung may kasama yon, syempre isasama mo pa.
Diba, pag tinignan nyo naman yung poste ng transmission tower natin, karaniwan yan, meron pa dyan na ano, hindi naman nakatali yung linya nyo sa mismong cross arm. Nakakapit siya doon sa suspension insulator natin. So, kumbaga may height rin yan. Kung small or short distances lang yan, negligible yan. Pero kung malaking distance yan or mataas yung tower, malaki yung consideration mo. Kaya dito kinonsider natin 2 meters. Dito hindi na natin kinonsider. Okay. Clear ba? Paano siya pag ginanapan o minimum sa Ha? paano pag ginanapan o minimum sa Minimum sag? Ano minimum? Maximum sag ang hinanap. Ang maximum sag mo would be hanap isa-isayin mo. But usually hindi mo hinahanap yung maximum sag. Nangyayari lang na may maximum sag kapag equal height. At yung maximum sag mo is palaging nasa gitna. Pero for unequal supports, ang maximum sag natin, hindi mo mahanap yon, isa-isay mo yan. Ang hinahanap ko dyan is yung minimum clearance. Kasi, bakit ito yung hinahanap natin? Dahil ito yung consideration mo pagdating sa safety. Para wala yung pinagkaiba, for example, di ba, pag dumaan kayo sa BLRT, may nakalagay doon na ito yung kanyang clearance level, etc. Kasi syempre, hindi ka naman pwede magkaroon ng bus or kahit anong dumadaan doon na more than doon sa height ng LRT natin. Okay. Number 5. Yung 5 is same lang ng 4, pero sagutan din natin. Sige. Sino mabasa? The towers of height 30 meters and 90 meters respectively support the transmission line conductor at water crossing. The horizontal distance between the tower is 500 meters. If the tension in the conductor is 1,600 kilograms, find the minimum clearance of the conductor and water clearance midway the supports. Weight of conductor is 1.5 kilograms per meter. Bases of the towers can be at water level. Okay, 5, same lang sa number 4 ha. Ayan. So, ano yung hinahanap? Minimum clearance, saka water clearance midway. So, X1. Ano yung height natin? 90 minus 30. 60 times 1,600 over 1 times 500. 1.5. Kasi 1.5 yung weight natin. 122. Sakto. So, kunin mo yung X2, gagawin mo lang plus 2.
1.5. 128 po meters. 122. 122. What? Okay, so 122 saka 378. Okay, kunin natin clearance. Ay, sad. 1.5 times 122 squared over 2 times 1,600. Yan. 6.97. Yung isa. Hinahat mo lang yung height kung mapapansin niyo. Kaya magiging minimum clearance natin 30 minus S1 or 90 minus S2. Ganyan. 23.01. So kahit anong mangyari, hindi ka pwede bumaba dyan. Okay, so ano yung midpoint natin? Kunin muna natin yung S-mid. 1.5 times 250 squared over 2 times 1,600. 29.2963. So hindi nyo pwede gamitin dito yung power 1. So power 2 gagamitin nyo. Point 70.31. May tanong, number 6, number 5. Ulitin natin na, ano ba ibig sabihin natin ng minimum clearance? Yun yung mula dito sa ilalim. Akyat. So, ang minimum mo is 23. Siyempre, pag mas mababa yun, mas ma... Kaya ang minimum eh, di ba? Sabit. Ulitin na, ang S-mid or ang S, SAD. So, pag sinabi mong SAD, sa taas yan. Kumbaga, ano yung pagkalawlaw ng tower, ay, nung linya. Gaano ka lawlaw yung linya natin. Okay? So, yun yung ibig sabihin natin doon. Kaya ito, titingnan mo yung C. Clearance tayo, ha. Hindi yung S. Yung S, SAD. C tayo, C. Okay. Hindi. Ang hinanap dalawa. Minimum. At saka midway. Pag sinabi mong minimum, pinaka mababang clearance na kailangan mo. Yung maximum, ang hinahanap lang natin doon, pag SAD. So, ibig sabihin, gaano ka laki yung lawlaw ng linya nyo mula sa tower. Kailangan mo yun para makuha mo yung clearance. Pero palagi naman clearance ang hinahanap. Okay, number 6. Number 6, an overhead transmission line at a river crossing is supported from 2 towers at heights of 50 meters and 100 meters above the water level. The horizontal distance between the towers being 400 meters.
meter, if the maximum allowable tension is 1,800 kg and the conductor weighs 1 kg per meter, find the clearance between the conductor and water at a point midway between the towers. Okay, so yung 6 kagaya ng 5 at saka 4 lang naman. Tinago lang naman natin, ginawa lang natin 50 at saka 100 lang. Then 400 meters. 1,800 kilograms. Weight natin is 1 kilogram per meter. Sir, given na yung 500, yung sakto, yung dito. Yung 500, yun yung span or yung distance ng dalawa. Dalawa na yan. Oo. Pero pwede naman magkaroon ng variation yung problem eh. Sabihin natin yung span yung wala, given naman yung sag. Paano yung ganun? Paano given yung ano sir? Given po yung clearance tsaka yung sag, pero hindi po given yung height ng ano po. Hindi, pag pinaghat mo, ano lalabas? Yung height na. hindi pwedeng given parehas yun, edi wala ka ng sinol. Hinag mo na lang. Ito kasi si... Ay. So, kunin natin ulit yung x1 saka x2. 400 divided by 2 minus Hindi mo na kinakasar yung H. yung h. 100 minus 50. 50. Kaya 50 liters yan. So, 50 times 1,800 over 1 times 400. Negative 25 po sir, yung x1. Negative 25. 25. Apo. Then yung x2 or 25. Oh, halos same lang. Okay, ilan yung S1 natin? 1 times negative 25 squared over 2 times 1,800. S2, 1 times 425 squared over 2 times 1,800. 0.1736. 0.1736. 50.1736. 50 sir, 50. 1736. Okay. So ano ba inadapt natin? Inadapt natin is clearance between the conductor at saka midway ulit. So minimum 50 minus S1 is equal to 100 minus S2. 49. Hey, big point. What? 200 squared times 2 times 1,800. 22.222. Ilang to? Lahat? 1,800, di ba? Okay, so ilan yung midpoint? 100 minus S2. 7.778. Sir, 111 yun eh. Ewan ko, kayo nagbigay na yun eh. Tapos ito, tataka ano yan? Ano yan sa'yo? 11. Ulit sir eh. 11. 11.111. Oo. Minsan na lang tumakas.
Okay, so yan yung ating number 6. Okay. May tanong sa 3, 4, 5, 6. Sige, kopay nyo muna. Sa distance from tower X2 distance sa tower. Yung X1. Oh. Nice ball. Yun yung tanong mo or S1? Hindi, depende. Eh kaso nagkataon kasi ang midpoint ko, ang minimum mo is 49, di ba? Ibig sabihin, hindi mo pwede gawin is 50 kasi pag minus mo yung 11 sa 50 less than 2. As long as hindi siya mas pababa. Pero lang yung equal yung Bakit? Yung clearance sa equal. Clearance equal lang. sa clearance ng ilalim sir. Okay, hindi ko alam kung may nagdadasal sa inyo eh. Wala tayong experiment na so bibigyan ko kayo ng 20% daw wala sa oras. Hindi tayo makapag pwede naman tayo mag-exercise ng Wednesday kaso yung kabilang section kasi walang exercise. Walang experiment. Sabi ko lang, di ba? Eh, hindi ko pwede baguhin yung class standing natin dahil pinirmahan natin pare-parehas yun. So, may 20% na kayo kaagad automatically sa class standing ng 5. Kaso, 55 yung wala kayong project ha. So, kaya mataas na pwede nyo makuha ay NC ha. Mabila kayo ito tayo ito. Ulitin natin. One year yun. Ulitin natin na kung sakali mag-INC kayo lahat dun sa 415, 4167, hindi 1 year yung completion nun. Pero kasi kung graduating kayo, kailangan nyo matapos yun by midterm next semester. Kasi kung hindi nyo matatapos na midterm next semester yun, i-drop natin yung PD2 nyo at saka yung IC3. Kasi graduating yun eh. Automatic hindi kayo graduating pag hindi nyo natapos yung completion din. Ha? Pati yung seminars. Lahat ng may nakalagay ng graduating na drop natin yun. Basta check nyo yung curriculum checklist nyo. Hindi nyo rin alam kung ano yung mga pag-graduating kasi hindi pa kayo nagpapakonsult. Diba? So, yun. Dinecide ko na gano'n para hindi na rin ako problema kasi pwede naman natin ipilit na may experiment to kayo doon. Kaso yung problema, yung isang section, wala nang Friday class. Kailangan ko sila mapilit na pumasok ng Sabado
or gagawa sila ng 15, deadline rin nila 15. Wala bang pasok ng Friday? Gusto mo ba pumasok ng Friday? Tatanong. Holiday June. Holiday ka. June, holiday. O kaya para wala na rin ako problemahan checkan. Kasi pag check out ko na may experiment nyo, pumipikit na rin naman ako eh. Kanino ba yan? So diretso ka na ng pikit para wala nang problema. Diba? Ulitin ko yan ha, wala na. So may 20% na kayo kagad ng class natin ha. Ano ba? Pag yan, sinabi nyo wala akong consideration, babatuga ko kayo isa-isa. Tapos, yung deadline nung design project, chapter 1, 2, 3, dapat nung Sabado. In-extend ko hanggang mamayang gabi para ma-schedule ko yun Pwede pa naman kayo magpa-check pwede nyo pa rin pilitin after this day. Kaso yung chances na makapag-defense kayo mas bumaba. Mas maganda mapa-check nyo ngayon. Kayo mag-alala, kahit yung grupo ko wala pa rin Wala pa rin pag-asa So hindi lang kayo, pati yung grupo ko wala rin Kahit ilang beses ko na sinabi sa kanila na bilisan din Hanggang mamaya yun Hanggang 9:30 naman ako dito kaya pwede kayo magpa-check. Pag nabigay nyo na naman sa akin yun, hintayin nyo na lang yung schedule kung kailan. Worst case doon, baka ang schedule nyo Sunday So please prepare na pwede kayo pumasok ng Sunday this week. Kahit yung nanalo na yung hackathon, hindi pa rin pasado yun kasi hindi pa sila nagbibigay. Bago kayo magbigay ng hard copy, pa-check nyo muna sa akin yung soft copy muna para hindi masayang yung print. Pag okay na, pag sinabi ko sige okay na to, kailangan ko yung endorsement letter mula sa advisor nyo, yung hard copy, then yung exam permit kung let's say fully paid na kayo. Kung hindi, kailangan nyo mag-promissory note para bigyan kayo ng exam permit. So, yun lang yung kailangan kong tatlo. Then, wait nyo hanggang Wednesday. Magpo-post na lang siguro dyan sa department kung anong oras yung mga schedule nyo. Or announce na lang sa Canvas. Kasi Friday, next week kaya ako magpapaschedule. Hindi kayo pwede magpa-schedule ng Friday next week. Kailangan nyo pa-check muna kay Sir Papunla or sa akin. Kasi kami mag-schedule doon. Hindi pwede kayo yung mag-schedule. Kasi pag kayo nag-schedule, sabihin nyo schedule nyo ngayong araw, paano ko walang available? Di wala rin. So pag sinagad nyo next week yon, ano ba next week? Departmental, di ba? So 15 na next week, di ba? O pagkatapos doon, okay lang sila magpapaschedule after. Wala nang pasok pagkatapos ng 16. So makapagpa-schedule ba kayo ng 18 to 23? Hindi naman. Kasi hindi rin kami makakapasok ng EIP. Lalong hindi kayo papapasukin ng EIP. Kung kami nga hindi makapasok, kayo pa kaya. Kaya nga ina-ahead ko nga yung yung deadline. Pwede naman kayo magpa-check hanggang 15, pero sigurado ako na mahirapan kayo or kahit si Sir Pakun lang mag-send ng panel para doon sa schedule. Kaya mas maganda, mas maaga. May question po sir, paano daw po mag-ayos sa big? Kailangan makapag-defense kayo. Yun na kailangan. Pwede po mag-check sa user kayo pa. Ha? Pwede. Walang problema. Pero wag masyadong pag
hintayin nyo ako mag-reply ako. Hindi ako mag-reply after 2 to 3 days saka kayo mag-follow up. Kasi baka natabunan. Huwag yung araw-araw update ah. Maintindihan ko kayo pag may pasok. Pero yun, wala kasi pasok din eh. Sa Canvas or email? Canvas, email, o sige kahit messenger. Wala. So, may nagme-message sa akin sa messenger kahit ayoko na. Di ba man? Di ba? Sa email, sa messenger ka pa nag-follow up sa akin eh. Hindi, pero okay lang. Okay lang, kahit Christmas kayo. Wala namang problema sa akin. Wala namang wala sa akin. Okay. Maliwanag. Maghihintay ako hanggang 9:30 ah. So ibig sabihin dapat 9:30 expect ko maraming magde-depends within this week ah. Sa PD. Kasi kailangan nyo ma-INC doon. Hindi kayo pwedeng hindi ma-INC doon. Kasi kung hindi kayo INC doon, +1 na kayo. Automatic yun. +1 same. Okay na. Okay. Number 7. May schedule na PD1 next sem, may schedule na 415, 416, 417 next sem, may schedule na rin PD2 next sem. So wala kayong problema? Ha? Pwede nyo tanong yung program chair ko, papayag. Pero usually, ang PD1 sa PD2 is per sem, second sem. Kasi ang problema dun yung paggawa ng project eh. Nahirapan na nga yung PD2 yung advice ko ng PD2, meron silang 3 araw para gawin yung prototype. Kasi kung hindi nila magagawa, baksak sila eh. Dahil kailangan makapag-defense eh. $18 weeks yun ah. So, paano pa kaya kung gagawin natin 6 weeks lang? So, ilang weeks nyo gagawin? Kaya kaswerte yung sa Meralco eh. Dahil meron na silang prototype kaagad kung sakali. May budget na. Birthday na lang. Pizza. Kailangan na lang nila mag-defense. Okay na? Possible pa rin sila sa ma-INC. Sila. Lahat kayo possible. Lahat kayo INC. Pwede kayo pumasa kung matatapos nyo yung revision ng panel. So, kaya ako sinasabing INC kasi assume natin na hindi nyo matatapos. So, yun na yung minimum grade nyo. So, kung lahat kayo nakapagpa-schedule ng defense, pwede yung hindi INC, pwede yung pasado yun. Basta magawa nyo yung pinaparevise ng panel. Yun yung minimum grade nyo, INC. Pwede hindi INC, pwede yung pasado. Tapos after ng revision set, ano yung hard copy? Wala pang book buy. Ang book buy, second sem pa ang book buy sa PD2 kasi nga wala pang prototype yan, di ba? Wala pa nga kayo chapter 4, wala pa kayo chapter 5. Kaya walang book buy yun talaga. So, ang sasabit nyo lang po sa kale is before nyo na pinirmahan nyo pa ang paddle na okay yung revisions. So, para sa kung nagpapasya na yung panel, absent ka nun lang, hindi na magpapirma. hindi na natin kasalanan, hindi na rin kasalanan ng paddle yun.
Kasi unang-una, kailan kayo nagpa-schedule ng defense? Kung kailan patapos na yung semester. Kaya kasi sabi ko, as much as possible, agad nyo. Kaya nga ina-avoid natin na yung defense nyo kung kailan last day or last 3 days before the end of classes. Kasi parang nagkakalokohan na tayo, INC na kaagad yun. Kaya nga ko kayo binibigyan ng hard deadline nung Sabado. Kasi kung kung natapos nyo lahat nung Sabado, nakapag-schedule kayo this week, automatic may isang linggo kayo para matapos yung revision, di ba? Ngayon, kung pagbibigyan kayo, sabihin natin, bumait si Sir Pacudla, pinagbigyan kayo or pinagbigyan ko kayo, ganun pa rin yung magiging problema nyo eh. Unang-una, pagpili ng panel, yung schedule na available yung panel, automatically, hindi kayo pwede magpa-defense ng 11 and 12. Departmental yun, bawal yun. 13, 14, 15, exam yun. So, baka busy rin sila sa sa mga exam nila. O sabihin natin 16, pumayag sila 16. Sabay-sabay. Okay lang kayo magpapacheck. Kailan ulit kayo magpapacheck? Wala na, di ba? Next year na. Kasi ang last day of classes, 16. So yun yung sinasabi sa inyo. Kaya mas maganda kung mas maaga kayo natapos. Hindi dahil gusto lang namin maaga kayo matapos. Kasi kaya namin gusto kayo maaga matapos dahil may revisions pa pagkatapos doon. So isipin nyo na lang pag PD2 yan. Sa PD2, bukod sa revisions ng panel, ipapa-bookbind nyo pa. So kaya, kung sabihin natin 18 weeks ang second sem, dapat start ng finals, nagde-defense na kayo. Para mahaba yung oras nyo para matapos yung revisions, pati bookbinding. Pero pwede kayo mag-defense sa dulo, wala naman nagbabawal sa inyo. Provided that may magpapadel at kung hindi nyo matapos, INC kayo dahil nga end of classes na yun. Question lang daw po, yung sa binayaran na yung sa pang-panel, sir, na 3,000. If ever daw hindi nakapag-defense, bayaran pa rin. Wala namang pinagkaiba yun ng wala namang pinagkaiba yun ng parang final exam, di ba? Nagbabayad naman kayo final exam palagi, di ba? So parang ganun lang rin naman siya. Pero kaya nga, mas maganda kung mag-defense kayo. Kaya pa-check nyo kaagad kung kaya nyo pa-check, di ba? Kasi kung mapacheck nyo yan sa advisor nyo, kung okay advisor nyo, bibigyan ko lang naman kayo ng additional comments na ito yung format, kung tama na ba yung format nyo, etc. Tapos bibigyan ko rin kayo ng suggestions, for example, kasi baka wala, especially sa chapter 3 kasi sa chapter 3 ang malamang ang check sa inyo dyan is yung design. Electrical engineering kayo, so dapat may makita dyan na design computation. So for example, sabihin na natin yung project nyo is something related to sa project nila, something related, for example, yung rice dryer. Kung titignan natin yun, yung mismong electrical system lang nila doon is yung PV, yung wiring doon, as well as yung microcontroller. So, kailangan lang i-detail mo yung computation yun doon. Kailangan nyo isama yun kasi yun lang yung pwedeng tignan sa inyo na meron kayong related sa electrical. Hindi nyo naman pwedeng pakita yung machine learning kaagad doon. Dahil unang-una, wala pa kayong data. So, paano kayo gagawa ng machine learning algorithm kung wala pa yun, di ba? Kasi pwede naman, kung gusto nyo ilaban yun, automatic papatagtag sa inyo ng panel yun. Nasaan yung electrical design ko. So para tayo nagkakalokohan, hindi nyo isasama, papayagan mo kayo, pagdating sa panel, sasabihin lang ng panel, nagdad nyo rin yun.
So, ganun lang rin yun, di ba? Itanong pa. Sir, paano kapag kunyari po nakapagpasa siya, nakapagpasa ngayon, nakaschedule niya rin po yung Depends. Kaso ang magkakaproblema naman po sa tuition fees. Paano yung sa kunyari sir, sa promissory note kasi ang nagpo-problem po kasi dito sa Fidelity, kailangan 10% na lang po yung matitira dun sa Tanong nyo na lang siguro si Sir Pacodla tungkol sa part na yun. paano kung din po may issuance sa permit kasi bawal mo problem. Kailangan sir kasi 10% matitira sa college. Kailangan sa magbayad. Paano sir kung wala pa ganun? Sige, try nyo gumawa na ng letter kay Sir Pacodla tungkol doon. Pero kasi regardless naman, if ever, sabihin natin, wala naman yung pinagkaiba doon, nag-exam kayo, tapos hindi nyo na bayaran, di ba ginagawa pa rin kayo INC? So, ganun pa rin naman mangyayari doon, same approach pa rin naman siya. So, hindi sabihin sir, may chance pa rin po kami makapag-depend sa schedule. Oh, pero mas maganda kung magawa nyo ng paraan. O hindi, siguro lagyan nyo ng letter yung ano nyo, yung sasabihin nyo sa akin. For example, sa grupo nyo, kayong tatlo is may exam permit, tapos yung dalawa is promissory note or letter na nasasabi na hindi nyo pababayaran yung buong tuition. Wala namang problema yun eh. Kasi gagawin lang naman kayo INC nung pasakali. May pera naman yung TIP para bayaran. Paano kasi sir, first time, settle yun. Lagi po Tanong nyo na lang kay Sir Pacodla yung case na yan. Kasi yung huli namin usapan eh. Hindi ko na alam kung ano nangyari na. Hindi ko rin alam kung ano yun. Baka gawa na lang kayo letter tapos tanong nyo kung yun ba. Eh, may tanong pa. Kayo, ano nangyari sa inyo? Yan nga pala, deadline kayo. So wala pa kayo natapos kahit anong document. Ay, chapter 3. Chapter 3 na kayo. Yung client ko na. O yung